In today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba dapat natin sinusulit ang mga buhay natin. Kasi nga 'di ba, hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Kaya halika na, samahan nyo kaming pag-usapan to ngayon. Alam mo sa sarili mo wala kang ginawang mali. May choice ka. Change yourself altogether to a point na hindi na ikaw yan. Or you love the same. Yeah. Pero put your guards up next time. So pag niloko ka, nagmahal ka man, hindi masakit masyado kasi binigay mo lahat pero alam mo na nangyari na to eh. Kaya kong mag-respond dito. Kita so ko to eh. you take the what happened in the past from the past shelf, put it in the shelf of the present, put some sprinkles on it of defense. So you are in the now by using the before. Diba? The other way is change everything talaga. Ako nagawa ko to nung sinusubok kong abutin yung mga pangarap ko. Wow. Alam mo kung ano, sabihin mo sa akin kung ano yung una kong pangarap talaga. Maging pilot. Maging pilot. Correct. Pumunta ako ng Mapua. Akala ko may aeronautics school doon. Pero, nung napunta ako sa Mapua, dalawang bagay yung nalaman ko. Una, walang aeronautics school doon. Pangalawa, sobrang mahal mag-aeronautics school. Hindi talaga natin kaya. So, ang ginawa ko, nag-chemical engineering ako. Kasi may pera daw doon. Anong nangyari? Di ko na natapos. I could have responded and say, life stops now. Sabi ko nga kay mama, kung hindi ako nag-decide ng maayos sa buhay ko nung hindi ko natapos yung school ko sa Mapua, drugs. Too near. Sobrang daming palitaw sa paligid ko na nung time na yun na talagang, alam mo yung talagang exposed sa bad influence. You know? Yung parang, ang dating sa akin nung buhay nung time na yun is, I am one mistake away from throwing life away. Pero ang ginawa ko, umalis ako from that aeronautics path. Nag-fail ako dun eh. Pumunta ako sa chemical engineering path. Nag-fail ako miserably there. Miserably. Nakakahiya. And then I went the other way. Sabi ko, hindi. Feeling ko may way pa to make life happen. Nag-start ako mag-call center. Hindi pa nag-work out quite well yon kasi unang-una, akala ko ang sahod sa pagiging contact center agent is 70K a month. Kasi ang tingin ko sa mga dati kasi yung mga call center agent naka-corporate attire, tapos konti lang sila dati noon eh. Nung dumating ako, ang baba na ng sahod. Libre pagkain. Pero ang baba talaga ng sahod. Tapos nung dumating ako dun sa company ko na yon, nasa bottom ako. I was 1 month away from getting terminated kasi hindi ako nakakabenta. It took one boss and hindi ko talaga makakalimutan ng boss, si Boss Kiss. Hi, Boss Kiss. Siya lang yung isang team leader na nagsabi sa akin na okay lang yan. Alam ko nag-aaral ka habang nagtatrabaho. Sige, gagay kita through and through. To my understanding, and sabi lang sa akin, nilaban daw talaga ako noon sa mga team leader meetings na huwag niyo tanggalin yan. Magaling yan. Naniwala siya eh. And ako, I kept at it. Mga third month, yung month na alam kong tegi booms na ako. Second, in sales. And then I rocked from there. Tapos I moved around and then I moved to another multinational organization. Nandyan ako ngayon. And I think life happened a little bit better nung nandun na ako. So that's miles away from the path that I saw years ago. Pero I changed path for the better. So that's how you look at life eh. You look at the present by using the past or you look at the now by changing the now. Ako naman ang na-realize ko habang nagkikwento ka, na yung life o yung buhay natin, magiging worth living siya pag lumabas ka sa comfort zone mo. Diba? Pwede siyang isang factor to think na pag nagkakwentuhan in heaven someday, anong ginawa mo sa buhay mo? Pag nag-stuck ka kasi dito, like, ito lang yung gusto ko eh. Dito dapat ako eh. Dito ko na plano eh. Dito ko nakita yung sarili ko. Bata pa lang ako eh. Kasi hindi yun nangyari. Alam mo huminto ka. Dahil doon sa example na tinuro, halimbawa ako, sabi ko nga eh, I have nothing against nung bata ako, nung high school ako, sabi ko, magiging newscaster. Ayun, yung pangarap mo talaga nun, maging Lauren Legarda. Oo, lahat naman ng gusto maging Lauren Legarda. Corina Sanchez nung time. Medyo Lauren Legarda, lawyer, gusto ko yan. Tapos, nung nag-masscom ako, actually, ABCom, gusto ko sa production ako magtrabaho. Sa TV Pro, dun ko lang nakikita yung sarili ko. Fixated ka doon. Oo, kasi hindi ko nakikita yung sarili ko mag-office, ganyan-ganyan. Tapos,
Sabi ko, again, I have nothing against ang dami nagsasabi, mag-call center ka na lang, malaki sahod doon. Tapos ako parang point ko, may mga nakatatanggap nga doon, high school graduate lang eh. Tapos parang ako, nakatapos ako, papasok ako ng call center. Alam mo, dadalhin ka talaga ng panahon ng Diyos at pagkakataon sa mga lugar na ayaw mo, only to find out na doon ka magsashine. Alam mo ba, nung napasok ako sa call center, kaya ang taas ng respeto ko sa kanila, hindi pala madali. Hindi madali, pero ang saya. Mahirap, sobrang stressful. Pero iba iba yung dynamics. Nakalimutan ko na yung pangarap ko pala dun sa TV, sa logo na may iba-ibang kulay. Ilang kulay pala yun? 1, 2, 3. 3 yata. 3, tas may kandila. May ganon. Tapos medyo naging rainbow na lang siya. Doon ko natutunan na grabe, yung best life ko, yung sa lahat ng pinagpasukan ko na work syempre bukod yung ngayon, doon pa ako mas nag-enjoy. Doon ko pa mas na-experience lahat na oo nga, hindi ka sa production, pero yung pressure, yung shit, alam mo parang ako yung nahihiya, nagsusorry sa sarili ko na para isipin ko na, ba't ka mag-call center? Lahat ganyan, hindi pala siya ganun kadali. At ang dami kong natutunan doon na nadala ko kung nasan man ako ngayon. Feeling ko yung empathy na sinasabi mo, doon ko yung natutunan eh. Kasi kailangan medyo, yung customer service mo doon, iba eh. Disiplina. Hindi uubra doon yung malilate ka. Diba? Siyempre may coaching. Disiplina. Team building. Nakaka-stress. Totoo. Wala namang madaling trabaho eh. Pero I guess. Sabi ko nga sa mga ka-teammates ko, yung mga colleagues ko, walang madaling trabaho. Kasi kung madali yung trabaho, passion yan. Oo nga. Diba? Tama. Isipin nyo mabuti yon. So if nahihirapan kayo sa trabaho nyo and you couldn't cope, I think nagtatrabaho talaga kayo kung nahihirapan kayo. And that's good. Accept the challenge. Kaya nga. Wala, naisip ko lang siya dahil doon sa example na sinabi mo, no? Nakakaganda pala. Dalawang bagay pala yun, no? Minsan, yung mga gusto natin, ibinibigay sa atin para malaman kung yun ba talaga yung gusto natin. On the other hand, yung mga ayaw natin, binibigay sa atin para malaman na baka dun talaga tayo. Nineglect lang natin or nireject lang natin yung idea because may sarili tayong mga hallucinations sa utak natin na, hindi itong ganyan. So, for me, isang part din siya or isang factor siya na for you to live or for you to have a well-lived life, go out of your comfort zone. Diba? Pag kang magstay, yung safe is boring eh. Diba? Yun, naisip ko lang dahil sa example na binigay mo. And take measured risks. Kasi parang, again, hindi ako mag-advocate na you always take the risks. The idea about risk is you actually measure and make calculated and make decisions out of calculated risks. Kasi kung hindi mo gagawin yon, and again that's part and parcel of what life is. Life in and of itself is a bouquet of risks. Parang life is a daily pop quizzes. Diba? Nagmamaneho ka, nasa panganib ka. Trust me. Even in the safety of your car, the moment that you step on the gas, you're embarking on a journey of either getting to your destination or getting hit by a truck. Ano ka ba? Paglabas pa lang ng bahay mo. Di ba? Sa kakainin mo. And what if may ano yan? Di ba? Kaya alam mo, with that being said, gusto mo English? Yay! Oo. Kung dun tayo sa basic general view of the context ng life is short, sabi nila, live fully, love fully, forgive. Kasi hindi mo alam no? Kung siguro may magagawa ka to prevent o yung hindi ka muna maagang kunin is yung prevention is better than cure. Alagaan mo yung health mo. Diba? Yun kasi yung mga bagay na control mo Pero syempre pag tinawag ka na ng katastaasan, wala ka naman magagawa dyan. Ang tanging magagawa mo lang is kung anong buhay ang meron ka ngayon at kung paano mo siya hawakan. Diba? Kasi maswerte ka kung ngayon, eto ka Paano yung mga nawala kahapon? Ito naisip ko lang, it's important na you understand the inner workings of life. What things in life you have control on. How much time are you wasting? Kasi, think of it this way. When you pass, pag kinuha ka na ni Lord, for me, ako, this is just me. I don't want to be remembered as someone na did not do anything.
Yung parang maaalala lang ako pag nawala ako, malungkot lang sila. Parang I think, for me, I live life to the fullest if it's the same thing that people will remember me of. Parang, if I live my life to the fullest, mawala man ako, I ignited some fire. So, may nagawa ka sa iba? May nagawa ka sa iba at maalala ka nila na living life to the fullest that you can. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko. Meron akong kaibigan, kuya. Umattend kami ng funeral. Ang lungkot. Tapos, sabi niya sa akin, kaya wag kang mamamatay, ha? Kasi ang lungkot pag nawala, ganyan. Tapos sabi ko, basta, pag namatay ako, mag-eulogy ka, ha? Gandahan mo yung eulogy ko. Totoo to. Sabi ko, gandahan mo yung eulogy mo, ha? Alam mo, sagot niya sa akin, ba't ko paantaying mamatay ka bago ako mag-eulogy? Hindi mo na maririnig. Di sabihin ko na ngayon, game. Sabi niya sa akin. Narealize ko, no? Ang natutunan ko dun, oo nga, no? Antayin mo pa bang mawala yung taong malapit sa buhay mo bago mo sabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga? Bago mo i-express sa lahat ng tao kung ano yung naambag niya sa buhay mo? Bakit hindi mo i-celebrate yung life ngayon? That's part of living life to the fullest, eh. Expressing love to people while they are still there. Oo, na naririnig pa nila. Oo. Diba? Tama yun. Ang ganda ng idea na yun. Talaga. Ba't kita antayong mamatay bago pa ako mag-eulogy? Di ngayon pa lang sabihin ko na kung ano yung gusto ko. At least naririnig mo pa. Oo. Tama eh. Oo. Kasi minsan tayo, tama rin talaga to eh, no? Nalalaman lang natin ang halaga ng tao, ng bagay pag wala na. Oo. Doon mo nakikita na siya pala yung umano sa akin. Tapos i-explain mo sa kanya. Siguro part of having a life that na-live mo fully is maging grateful ka. Ngayon pa lang, kailangan mong alalahanin sa puso mo. Hindi mo man kailangan suklian eh. Alalahanin mo sa puso mo lahat ng kabutihang natanggap mo. Kung gaano naging mabait sa'yo ang mundo at ang Diyos. Katulad ng mga lagi ko sinasabi sa mga kapatid natin, di ba? Nasabi ko na to sa mga previous episode. Maging mabuti kayo sa ibang tao dahil maraming mabuting tao ang tumulong sa atin o marami tayong kabutihang tinanggap kaya natin narating kung nasan tayo ngayon. Diba? At the end of the day, pag nawala ka, ang magmamatter naman hindi yung gaano kakayaman, kung ilan laman ng GCash mo, ilan bank accounts mo. Ang magmamatter is kung ilang buhay ang nabago mo. Hindi lang sa, ito'y natulong ko sa'yo. Pwedeng nabago mo yung buhay niya in a simple conversation. Diba? Siguro yun, you can say na, uy, yung buhay ko, hindi lang ako basta huminga, may naambag ako. Hindi mo madadala yung yaman mo sa kung saan ka man papunta eh. Diba? Kahit si Satanas, hindi i-enjoy yung yaman mo eh. I-enjoy lang niya yung pagsunog sa'yo. Diba? Pero hindi niya i-enjoy kung gaano kadami yung yaman na naipon mo in your lifetime. Diba? Correct. Or pag pumunta ka sa harapan ni Lord, sa taas, walang pakialam si Lord kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kaputi, kung gaano ka kaginhawa yung buhay mo bago ka nawala. Pantay-pantay kayo sa mata niya. Tama. Tama yun. Kaya naman alam mo, sobrang iksi ng buhay, kailangan nating piliing mabuhay ng komportable. Ayan, nako. Paano natin gagawin yun? Humiga ka sa masarap na higaan gabi-gabi. Oo, kaya ako, in-enjoy ko yung buhay ko eh. Kumuha ako ng masarap na higaan. Saan ka kumuha ng masarap na higaan? Ay, pinili ko ang Salem bed. Ayan. Salem bed talaga ako, kuya. Oo. Oo, kasi life is so short. Piliin mong, hindi mo alam kung bukas magigising ka pa eh. Hindi matulog ka ng maginhawa at maayos, di ba? Parang ako parang in all seriousness, no? You encapsulate life in a single day. Di ba? Life is your entire day. Yes. The way you start is gaano kasarap yung bangon mo. Paano ka lumaban. Pag uwi mo, you conclude life knowing na may kama kang hihigaan. Yes. Na maginhawa ka. May pamilya kang uuwian. May pamilya kang uuwian. Makakatabi mo sa kama na yon. Diba? At yayakapin ka. Oo. Magagawa mo lang yon kapag syempre maginhawa ka makakahiga. Syempre, ang magagawa mo lang yon kapag higa ka sa kama na may legacy of durability, craftsmanship, world-class quality, and decades of experience manufacturing such mattresses. No? Kaya naman, Salem bed lang talaga ako. Habang ine-enjoy ko yung buhay na hindi natin alam kung hanggang kailan. Kaya kayo din, guys, piliin nyo na yung higang-higaan nyo para masarap ang tulog nyo, diba? Para sa mga araw-araw na gising nyo. Kaya naman, please visit www.salem.ph to check more ng mga beds and mattresses na meron sila. You can also visit www.facebook.com/Salem_PH. Yes, and www.facebook.com/Salem_PH
www.instagram.com/salem_ph para sa masarap na higaan habang in-enjoy natin ang buhay natin, di ba? Kapag ang kama ay hayahay, masarap ang buhay. Yun. Di ba? At dahil dyan, bago tayo matapos at makatulog sa masarap na kamang iniisip na natin ngayon, siguro ang masasabi ko lang, yes, life is short. You never know eh. Kung kaya mo ngayon, mabuhay kang masaya, piliin mo yung kapayapaan sa puso mo. Mahirap at some point kasi hindi madali yung buhay eh. Pero isipin mo na lang yung, paano kung ito na yung huling araw? Gusto mo ba na yung i-reward mo sa sarili mo is yung hanggang sa huling sandali, hirap siya? Hindi man financially, yung hirap sa kalooban, wag. Diba? Magmahal ka, mahalin mo sila lagi. Ako, hindi ako lumalabas ng bahay at kami nakasanayan namin na hindi nag-I love you sa mama namin, sa parents namin. Kasi hindi natin alam, di ba nga? Lagi niyo pong iparamdam yung pagmamahal hanggat nandito ka, hindi yung hanggat nandyan pa sila. Kasi, sabi nga, hawakan mo yung nakokontrol mo. Di ba? Hindi mo naman kailangan antayin yung malaman kung hanggang kailan ka bago mo ito todo yung pagmamahal mo, hindi. And when I say pagmamahal, it covers all eh. Piliin mo maging masaya with them, piliin mo yung kagaanan ng puso with them, at lagi kang magdadasal. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, the moment na lumabas ka ng bahay mo, hindi mo nahawak ang buhay mo. Kahit ngayong magising ka sa umaga, hindi mo na alam. So, mag-pray ka na nawa, i-bless ka lagi, at i-guide ka, dalhin ka sa mga tamang tao, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng guidance, gamitin ka ng Diyos para sa ibang tao. Kasi maraming tao nagdadasalan, who knows, ikaw yung answered prayer nila. So, yeah, live your life to the fullest, give the best life, and the most peaceful life that you could have. Ako naman, for me, no, the way I would encapsulate yung life, the shortness thereof of life is, I always look at those moments na sabi ko, this is it for me. Parang in times of grave danger, in times of significant losses, almost always ang reaction ko before is ayoko na. So na ako. I think this is life na binigay sa akin. Wala na akong maibibigay pa. Pero it took one question for me to always come out of that nasty, dark place. Talaga ba? Is that it? Siguro, in closing, no, babalik ako dun sa idea of tama ba yung pag-question natin about length of life? Yung shortness kasi of life is subjective eh. Nabanggit ko na kanina yung years of success, hindi ka pa kontento, of years of failure, pero tumigil ka na. It's really not a matter of how long or how short life is, pero how much of life are you wasting? Kapag ka mas konti yung sinasayang mong panahon, you're probably living life to the fullest. At the end of the day, we can measure how long or how short life is however we want it. Pero at the end of the day, life is what you make it. Yun! Nasa sa'yo yan. Nadali mo. Ang ganda nun. Life is what you make it. So, alam nyo na guys, gumawa po kayo ng buhay na masaya, maginhawa, at buhay na may kakwentuhan kami. Di ba? Kaya naman, i-share nyo na po itong podcast namin. Hanapin nyo lang po kami sa Spotify in the right corner. And mina-upload ko din po ito sa aking mga YouTube channel habang wala pa pong channel yung Spotify namin. Hanapin nyo po ka Almira Shield on Facebook, Instagram, Almira Shield. At samahan nyo kami sa mga comments. We will try our best to engage. Kwento nyo rin sa amin yung how you make life yourself. Kwento nyo sa amin, mag-uusapan natin yan. I'd love to talk about it. Parang, I think in my age, in my life, masyado na marami nangyari. Parang tumanda ako. Parang marami na akong pwedeng ituro. At marami din ako pwede mang matutunan. And that's when you engage us siguro. Yun. Kaya alam nyo na ha, samahan nyo pa po kami sa mga susunod na episode. Sa ngayon, let's all have a happy life. Diba? Ano po? Bye everyone! See you again next episode! Bye! Ciao!